Mga idol, mukhang hindi na gusto ni Ja Morant dito sa Memphis. Bakit hindi nga ba na-trade itong si Ja Morant sa trade deadline? Ano nga ba nangyari sa Memphis? At Scott Henderson bumalik na after 51 games. Samantala, update kay Anthony Davis, confirmed out for the rest of the season. Stay tuned mga idol. Syempre kung gusto mo ng ganitong content, like and subscribe para sa latest NBA updates araw-araw. Kahit pa may usap-usapan na itong si Ja Morant ay papalipatin sa ibang team bago ang trade deadline, ay wala pa rin nangyari at nanatili pa rin ito sa Memphis. Bakit nga ba hindi natuloy? Mukhang malamya nga ang trade interest dito kay Ja Morant. Walang team ang willing mag-give up ng enough draft assets o player para sulit nakapalit ni Morant. Napakalaking nga ng contract nito at may 2 taon pa na nakakommit sa kanya. Ito nga ang naging hadlang para kunin ng ibang teams itong si Morant. So kahit may rumors na nga na hindi siya masaya at ayaw sa current situation, wala rin namang trade na nangyari. Dagdag pa nga rito, si Ja ay kasalukuyang injured pa rin ng UCL sprain sa kaliwang siko at hindi naglaro sa trade deadline window. Isa pa rin itong rason kung bakit mababa ang value niya sa trade market. Mako naman tayo kay Scott Henderson sa pagbabalik nito. Game changer moment niya itong si Scott Henderson. Finally, nagbalik na sa loob ng court for the first time ngayong season. Na-miss nga nito ang 51 games dahil sa torn hamstring. Nakakuha nga ito ng 11 points agad, 9 assists at 5 rebounds sa kanyang comeback game. Solid return na nga ito mga idol. Syempre, binigyan naman ito ng standing ovation ng crowd. Sobrang na-hype nga ang fans na bigay ng big moral boost sa Portland Trail Blazers. Samantala, update naman para kay Anthony Davis. Out na o hindi na maglalaro itong si Anthony Davis ngayong season. Si Davis nga expected na hindi na lalaro pa this 2025-2026 NBA season dahil nga ito sa kombinasyon ng hand and groin injuries. Ibig sabihin niya nito, ibibigay ng Washington Wizards ang oras niya para makapag fully recover at maging 100% para sa 2026-27 season. Si Davis nga ikaka-trade lang kamakailan sa Wizard pero hindi nakakapaglaro dahil sa injury recovery. Ja Morant talented pa rin pero injuries at off-court issues ang nagpababa ng tradability niya this season. Para naman sa direksyon ng Grizzlies, trading Jaren Jackson Jr. Senyales nga ito ng malaking rebuild habang naka-stack naman itong si Morant bilang centerpiece habang nagpapaganda ng value. Scott Henderson, big boost naman para sa Portland. Maaari nga magka-spark ng win streak or trade value for Blazers. Kay Anthony Davis naman, huge loss for Washington. Pero smart move nga ito para makapag-focus sa long-term health. Ang tanong nga dito, saan mo gustong mapunta itong si Ja Morant next season? At worth it ba ang pagbabalik nitong si Scott Henderson para sa playoff push? Siyempre, kung gusto mo na mga ganitong content, like and subscribe na yan. Peace!